Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at eto, pag-usapan natin, no, merong dalawang senador ang makukulong o magpapasko sa kulungan mga babayan. Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga babayan, no, breaking news po ito na kung saan meron pong dalawang senador ang makukulong, no, o magpapasko sa kulungan mga babayan. Okay, so ito pong dalawa na to, yung isa ay senador pa rin po ngayon at yung isa naman ay dating senador mga babayan. No, at ito po ay walang iba kundi si Senator Bong Revilla, dating Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada, mga babayan. No, dahil kinasuhan po sila, mga babayan, ng mga kasong plunder, graft, and direct bribery, mga babayan, ng NBI. Nako po. Ito na nga ba yung sinasabi natin, mga babayan, no? Sabi nga dito, no? Tila hindi nadala itong dalawa na to. Hindi ata nadala itong dalawa na to, mga babayan, dahil sabi po dito sa balita, Senator Jinggoy Estrada is set to face plunder, graft, and direct bribery charges as the NBI o National Bureau of Investigation files its criminal charges against him and the following. No? So, hindi lang po sila mga babayan dahil kasama po dyan si former DPWH Secretary Manuel Bonoan, Undersecretary Roberto Bernardo and Catalina Cabral, okay, NCR Regional Director Gerald Opulencia, at former DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Eto, matindi mga babayan. Former Senator Bong Revilla is also facing 2 counts of graft in a motion to include additional respondents and admit additional evidence in an earlier case against Henry Alcantara, JP Mendoza, and Sally Santos. Bernardo's affidavit mentioning Revilla and Estrada is referenced in both cases. Wala na. Finish na ata itong dalawang to, mga babayan. Sabi nga dito, sana makulong na mga yan nang di pa marisan. Kawawa na taong bayan sa mga yan. Wala na. Yari na, mga babayan. No? Ito, yung balita, panoorin natin. Sabi nga dito, di na talaga natuto. Matapos maabsuelto noon, pinakakasuhan ngayon ng NBI Bulacan sina former Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada kaugnayan sa pagtanggap po man ng porsyento sa flood control projects. Okay, so narito po yung balita niyan, mga kababayan. Alright? Let's go. Hindi na talaga natuto. Matapos maabsuelto noon, pinakakasuhan ngayon ng NBI Bulacan sina former Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada. Naalala natin mga babayan, may kaso rin yan dalawang yan dati, no? Nakalaya po sila. Okay, so ngayon, eto na naman, involved na naman sila mga kababayan. Kawawa naman. No, sabi nga ni Senator Estrada, mga kababayan, Jinggoy Estrada, no? Easy target daw po siya. No, dahil nga dun sa dating may kaso na siya. Diba? At ngayon naidadawit na naman siya dito sa ganitong klaseng kaso, mga babayan, no, sa flood control issues at ilang beses po no, na nabanggit ang kanyang pangalan. Kaugnayan sa pagtanggap umano ng porsyento sa flood control projects. Nako, kumumisyon ata, mga babayan. Narito ang exclusive agenda report ni ID Reyes.
si resigned Congressman Zal Lico ang pinakamalaking pangalan sa listahan ng mga pinakakasuhan sa flood control scandal. Sa nakuhang dokumento ng Billionaire News Channel dated November 20, 2025, nagpasa ng motion to include additional respondents ang NBI Bulacan South District Office para isama si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ito nakasulat dito mga babayan. Upon further investigation by the complainant, it appears that there is sufficient evidence and to charge additional respondents, namely Ramon Bong Revilla Jr. of legal age, male Filipino and residence at Bacoor, Cavite, Roberto Bernardo, Gerald Opulencia, Henry Alcantara, mga babayan. Sa mga dapat kasuhan ng 2 counts of graft, ang ebidensya ng NBI ay base sa affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kasama rin sa mga pangalang ipinadadagdag nila. Senator Ramon Bong Revilla Jr. I have a close and friendly relationship with Senator Ramon Bong Revilla, and we go all the way back since the time of Amay Bisaya and Mayor Viseo, who first introduced me to the former legislator while I was still the district engineer in Laguna sometime in 2005 or 2006. Ayon kay Bernardo, noong nakaupo pa si Revilla sa 19th Congress, humingi raw ito ng listahan sa kanya ng mga pwedeng pondohan na proyekto para makatulong sa kanyang election campaign. 25% umano ang hininging commitment ni Revilla sa kanya. 6 na cardboard boxes na may hindi bababa sa 20 million pesos at isang paper bag na may 5 million pesos ang itinurn over umano ni Bernardo kay Revilla. Absuelto Grabe, sa no? plunder case si Revilla noong 2018 kaugnay ng pork barrel scam. Nako, yan, yari na naman si Budots, mga babayan. Sabit na naman si Budots, mga babayan. Co-accused noon ni Revilla na si Senador Jinggoy Estrada, pinasasampahan din ng patong-patong na kaso ng NBI. Oh, magkasama na naman sila. Nako po. Sabi nga, di na talaga natuto. Yung dalawang to. Ayon sa NBI, ang personal relationship ni Estrada at Revilla ay malaking factor sa kung paano sila nagkaroon ng linya pagdating sa kickbackan. Nako. Basehan din ng NBI ang affidavit ni Bernardo na matagal na rin sila magkakilala ni Estrada at 2010 pa lang, binabaka pa na raw siya nito para maging regional director. Ilan pa sa mga pangalan sa dokumento ay sina former DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretaries Bernardo at Catalina Cabral, dating Regional Director Gerard Opulencia at dating District Engineer Henry Alcantara. Direct bribery, graft at plunder ang charges na isasampa sa batch ni na Estrada. Sa ilalim ng batas, non-bailable ang plunder. Nako. Non-bailable, mga babayan. So, makukulong po ito. Upon filing ng case, parang ganun ang mangyayari. No, o pagka naaresto o binigyan po ng warrant of arrest. No, natunugan kaya ni Senator Jinggoy Estrada kasi naunahan siya no na i-hold yung kanyang pagbiyahe sa labas ng bansa, mga babayan, at sinasabi nga no na sabi nga nila tatakas daw, no? Hindi natin alam kung totoo 'yon. Pero yun po yung nakikita ng mga kababayan natin na kaya aalis itong si Senator Jinggoy Estrada dahil di umano ay tatakas daw po. Ay, di pa kumpirmado naman yan, mga kababayan. Malay nyo naman magki-Christmas vacation lang po yan. Bukan natin hinga ng komento ang NBI kung ano pa ang pinagbasehan ng kanilang rekomendasyon na kasuhan ang mga ito bukod sa testimonya ni Bernardo. Pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang kampo ni Revilla at Estrada. Para sa Di pa raw na sumasagot itong dalawa, mga babayan, no? Sana dapat talaga ituring silang pinakamababang uri ng Pilipino. Basta may akusa at may lamat sa korupsyon, wag nang isama sa mga iboboto at ia-appoint. No? Kasi tayo mga Pilipino, ganun talaga no? Parang, alam nyo kasi, no? Pagkadating sa botohan, sabihin natin 13 o 12, kunyari yung iboboto mo, no, na senador. Kaya lang, minsan kasi, pagka bumoboto ang mga Pilipino, ito based on based on survey, mga kababayan, no? Nagsusurvey kasi ako pagka-election. Wala na raw sila maiboto. Kunyari, 8 lang talaga yung gusto nilang iboto.
ang ginagawa nila, yung mga dating senador, no, ibinoboto uli nila. No, kagaya nito si Jinggoy Estrada. Nagkataon lang mga babayan na itong si Bong Revilla hindi po nanalo. Tumakbo ba to noong nakaraan? No, si Senator Bong. Parang tumakbo ata siya, no, hindi lang siya nanalo. Pero ganun yung senaryo, no, nung ibang mga kababayan natin. Na kapag wala na silang maiboto, anong nangyayari? Yung mga dating senador, ibinoboto na nila. Oh. Ito, sabi nga dito, kasalanan ng mga botante yan. Oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo, magkaroon naman kayo ng hiya sa sarili nyo. Sa lahat na nangyayari ngayon sa bansa natin, malaki ang factor ng maling kandidatong binoboto natin. Sana malaking aral na to sa atin. Exactly. No? Yan yung sinasabi ko. No? Ang nangyayari kasi pag wala na silang iboboto, mga babayan, no, kung sino na lang yung makita nila na pwede nilang ilagay, no, o pwede nilang i-shade doon sa balot, no, doon sa botohan, mga babayan. Yun yung nagiging problema natin. Kaya nangyayari, nakakaboto tayo ng mga senador no, na sa tingin natin hindi naman karapat-dapat. Well, ako may sarili akong listahan talaga ng mga senador. Hindi ko na ilalabas, no? Kung sino-sino yung mga binoto ko. Pero meron doon mga senador na dating senador, mga babayan, no, na ibinalik ko. No, na sa tingin ko naman may magagawa at nakita natin no, na maganda naman yung kanilang mga track record, mga babayan. 'Di ba? So, yun yung nangyayari. No, nagkakaroon tayo ng problema pagdating sa botohan. 'Di ba? Nagkakaroon tayo ng problema no, sa pag-uupo ng mga kandidato sa pwesto, mga babayan. 'Di ba? May mga ganong may mga ganong cases talaga na nangyayari na wala na akong choice. Wala na ako option. Ito na nga lang ilalagay ko. Ang problema, mga babayan, no, may mga dating may mga dating mga records pala, 'di ba? May mga dating kaso pala, no, yun na ilagay natin, o naiboto natin, no? Hindi natin alam ngayon kung sa kaibuturan no, ng kanilang kalooban, no, magbabagong buhay na ba sila? No, o gagawa uli sila ng isang bagay, mga babayan, no, na hindi mo bukod na kalaing gagawin uli nila. Dahil nakasuhan na nga sila, kagaya na itong sample na to. No? Kaya Senator Jinggoy at dating Senador Bong Revilla. 'Di ba? So may kaso na sila dati, inulit na naman nila, yun yung sabi nga dito, no? Pero hindi pa natin sigurado no, mga babayan, yung sinasabi natin hindi pa natin sigurado kung talagang sila ay matutuluyan o maaabsuelto sa kasong to, mga babayan, no? Maganda po kasi talaga dito sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagka nasagi doon sa mga sinasabi, no, sa listahan, madadamay at madadamay talaga at tuloy ang investigasyon. Diba? Kaya nga po itong si Saldico, mga babayan, ang ginawa niya, idinawit niya yung Pangulo. Diba? Malinaw yung taktika teka, sige. Gusto nyong idamay lahat, gusto nyong idawit lahat wala na akong lusot. No, masasabit ako. Madadali ako. O sige, idadamay ko na yung Pangulong Bongbong Marcos. Total, ganun din naman Diba? Makulong ako, mahuli ako. Total, ako, nasa ibang bansa ako, mahihirapan kayong hanapin kung nasaan ako. Magtatago na ako. Idadawit ko na lang yung Pangulong Bongbong Marcos. Ganun. No, pwedeng ganun yung naging naging tawag natin dito, script nila. Ano masasabi ninyo dyan, mga babayan? No, i-comment sa ibaba ang mga opinion na ating yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts tayo
no, doon sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po, no, sa lahat ng palagi nandiyan dyan. At lagi nating inihiling 1 view, 1 like po sana. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.